This video is going to be another stock chart analysis video and ito yung 10 stocks na i-review ko for today, September 10, 2025. So punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So my last stock chart analysis video was on September 8, 2025. So ayan yung vertical line. And if you've watched yung previous na stock chart analysis, you'll know na wala naman masyadong naging difference sa PSEI after 2 days since. Andyan pa rin yung candles, yung PSEI sa overall downward channel move niya. So ito nga yung na-plot natin before na arrows na gusto sana nating mangyari for the PSEI. In order to negate muna yung downward move niya, kailangan niyang makalabas. Una muna dito sa ginagawa niyang falling wedge na pattern. So, that's why may arrow dito. And yung downward channel move niya, itong mas mataas na arrow. And mag-hover na lang siya above ng 6223 levels at hindi na pumunta sa ilalim. So, ayan yung gusto nating mangyari for the PSEI because pag hindi niya pa na-negate itong downward move na to, the nearest target for the support sa PSEI is around 6,000. So, meron tayong confluence dyan ng key psychological area which is yung 6,000 na buo. Tapos, andun na din yung space ng bottom part ng falling wedge at ng downward channel move niya, yung downward na trend line andito na rin sa 6,000 and ganun din yung upper part ng trend line ng falling wedge. So sa ngayon wala pang magandang catalyst for the PSEI. And nagkaroon pa nga ng negative news na some of the foreign investors and foreign lenders are backing out sa mga deals dito sa Pilipinas. And the majority are citing yung ongoing na mga hearings regarding sa corruption na nangyayari. And if you're watching the news, alam nyo naman yan yung regarding sa flood control projects. So probably foreign investors, outside money is being cautious sa pag-invest sa Philippines kasi syempre natatakot sila na baka mapunta lang sa mga kickbacks or corruption yung mga funds na ipapasok nila. So definitely it's affecting the economy as a whole. So sa ngayon wala pang catalyst. Kung mapapansin nyo, karamihan din ng mga blue chips and mga big cap na names, talagang pababa yung galaw nila with only second and third liners carrying the market. So during times like these, medyo mahirap talagang mag-invest or mag-trade pagdating sa mga blue chips. Pero when it comes to second, third, and fourth liners, lagi namang nagkakaroon ng galaw yan sa PSE. So sa several years ko na pag-trade, wala yung namimiss. Talagang every month, merong mga stocks na gagalaw at gagalaw because fund managers, yung mga whales, yung mga retail traders, they need to make money and make their funds move. Hindi pwedeng wala silang gawin. So, unless nagkakaroon ng sobrang grabing market crash kung saan wala talaga or sobrang onti ng opportunities, doon lang nagkakaroon na wala masyadong gumagalaw. But if the PSEI is going downward, pero slowly, at wala namang mga crashes, laging nagkakaroon pa rin ng moves yan sa mga second, third, and fourth liners, right? So, itong August to September pa lang, di ba, alam nyo na, andyan yung mga galaw ng SGP, yung Now, TBGI, and ngayong September nga, 'di ba? Kahit first to second week pa lang nag-extend pa yung move ng SGP. And just today, yung APL, tumaas din ng more than 30% and halos nag-reach pa nga talaga ng ceiling kanina, which I will discuss later. So that's the thing lang, For investors, when the PSEI is going down, it's not a good experience kasi syempre, it drags your overall portfolio down. But some investors say na mas gusto daw nila na bumababa yung PSEI because mas marami yung mabibili nilang shares. But definitely, that's up for debate whether you're a value investor or nagpe-peso cost averaging. So let's see kung ano yung gagawin ng PSE in the coming days or for the rest of the month. Kung makakabawi ba or makikita ba natin na umabot siya ng 6,000 levels for this month. So punta muna tayo sa unang stock na i-review natin. So that's RLC. So for RLC, the last time I reviewed this stock is August 8 and during this time nga na-plot natin yung resistance na R1 which is 15.32 and yung R2 around 15.50.
And kung mapapansin nyo kahapon, kitang-kita na doon talaga nagkaroon ng resistance. So, price went as high as 15.56. Tapos nagkaroon ng selling, no? Kasi may resistance tayo dyan sa 15.50. And hindi rin nga siya nag-close above man lang ng 15.32. So, bumalik siya sa range, no? But fortunately, nagkaroon ng magandang open today. And sa ngayon, nasa 15.56 yung close. So, nag-close na siya above ng R1 and R2. But despite this breakout, since sobrang lapit pa rin niya sa resistances, wala akong babaguhin sa resistance levels nito because although nag-close na siya sa breakout levels na to, hindi maganda yung volume tsaka kita nyo naman may bentahan na nangyari, diba? So for me, kung masosustain niya yung move above 15.50, saka ko palang i-consider na possible support itong 15.32 to 15.50 na range. So dyan ko palang gagawin na role reversal support yan. So yung R3 natin dito medyo malayo pa, no? So yung range na yan kasi multi-year high niya yan. So I'm expecting also na possible minor resistance around 16. So alam niyo naman whole number, so it's a possibility na psych resistance yan. So sa support ng RLC S1 because ayan naman yung bottom ng range pero ilang beses niya nang binutas, no? So ang nangyari tuloy, yung naging bottom part na ng range is yung S2. So ito na siya. So in this case, ang gagawin ko dito, yung S2 pa rin yan. But yung S1, ililipat ko somewhere around here. So makikita nyo merong double top dito sa short term. So actually ito yung naging breakout point din yan nung September 9 which is kahapon. So ito na yung S1 ko. And ayun nga, pag tumaas pa tong RLC or na-hold niya yung move na to, then syempre i-upgrade natin dyan yung support. So the trend for the short term is still somewhat of a consolidation. Tapos may 2 days lang na rally. Kaya nagmukhang uptrend siya, no? Pero para sa akin, consolidation pa rin yan kasi wala pa siyang napapatunayan na move for the past 2 days. But definitely, the medium-term uptrend and long-term uptrend is intact. So hindi pa naman niya nabubutas recently yung MA50 at MA100. Ito, nabawi niya naman. So para sa akin, overshoot lang yan. So, tingnan natin this trading week kung masosustain ba ng RLC yung breakout niya. So, next stock, URC. So, the last time I reviewed this stock, August 15, and sa mga hindi nakapanood ng stock chart analysis video na yon, so you can go sa homepage ng channel and check nyo lang. So, ang naging basis ko for the analysis is August 15, and yung next day is August 18. So, I think I created a stock chart analysis over the weekend for this. So, i-check nyo na lang yung stock chart analysis na may date from August 15, 16, and 17. So, medyo marami tayong na-plot na drawings dito. So, umpisa na muna natin dito sa malaking pattern. So, yung na-plot ko kasi na levels dito for URC is eto, no? Yung S1 natin na range sa around 80.10 na area. Tapos, yung range niya sa upper part ng support is yung 82. So, itong area kasi na yan eh. And then, yung in-anticipate ko nun sa URC, baka mag-create siya ng head and shoulders na pattern. That's why I plotted this right shoulder here. And, ang in-expect ko na move niya is magsusupport itong S1 and it's possible na mag-resist yung R1 or even up to the 94 price levels to create the right shoulder. And if that happens, sabi ko nga pag nag-breakdown siya, the lowest price that it can go is itong 61.55, no? So ang nangyari, hindi na nag-recover yung stock, not even above 81. Pero ang ending, nagkaroon siya ng downward move, no? So nag-support yung S1 nung first week ng September 2. Unfortunately, nag-breakdown ulit. And ngayon, nagkaka-support siya sa S2. So, para sa akin, negated na yung head and shoulders na pattern because hindi na siya umabot ng R1, no? Ang nangyari, napaaga pa tuloy yung down move niya. So, pag tinanggal ko kasi tong right shoulder dito, and then, kung lalagyan pa natin ng arc somewhere here, hindi na yan head and shoulders, no? Kasi magiging ganito yung itsura niya. So, ibig sabihin, inunahan niya na yung nangyayaring sell down. So, does that mean pwede pa rin niyang abutin yung 61.55 despite the pattern not forming? So, para sa akin, less chance na umabot siya dyan sa 61.55 kasi hindi naman niya nabuo yung head and shoulders na pattern. But the next major support is S3 which is around 65.30 na levels. So, malalim pa rin naman. So, definitely not looking good for URC because patuloy yung breakdown niya and hindi nag-hold yung mga support. And as you can see, yung ating MAs lahat, no, nasa baba na yung candle. So, it's of course indicating downtrends or shift
to longer term period na downtrends. So yung S1 na to, papalitan ko na to and gagawin ko na tong R1 because nag-resist na siya eh. So yung buong range na yan na ginawa nating support dati, R1 na natin yan ngayon. Tapos yung R1 magiging na tong R2. And yung mga medyo malayo niya ng resistance, no, ito na yung R3, tapos R4. And itong ginagawa niyang support ngayon sa levels na to, so ito na yung gagawin kong S1. And itong sunod niya na support na mas malalim and major support area is S2. So tatanggalin ko na tong 61.55 na projected kasi wala na tayong nakikitang pattern. So ano yung possible pattern na ginagawa ngayon ng URC? So meron tayong na-establish na lower low sa area na to. So point A and point B. Tapos meron din siyang sinusunod na upper part na trend line dito. So somehow maliit na falling wedge, no, yung ginagawa ng URC. So, ibig sabihin nga, kailangan niyang mag-close above sa R1 ulit, no? So, kailangan nitong makapunta ng 82 price level na mas mataas at mag-hold doon para manigate tong move na to. Kasi kung hindi niya gagawin yan at maging bearish talaga, so, gaya ng lagi kong sinasabi, 50 to 75% of the pattern nagkakaroon na ng galaw sa URC, no? So, crucial na to in the coming days kasi nasa kalahati na siya nung ginagawa niyang pattern. So, it's either breakout or breakdown yan, no? Very rare na talagang naabot niya yung pinakadulo ng space ng pattern. So, pag nag-breakdown to in the coming days, then pwedeng umabot siya, no, dito sa levels na to. So, pwede siyang bumaba ng 6850 and below with S2 as the major support area. So, it needs to break out sa falling wedge na to and reclaim yung taas ng 82 to negate yung ginagawa niyang falling wedge. So, definitely not looking good for URC. So, punta tayo sa sunod na stock. So, that's JGS. So, JGS, last time I reviewed this stock, August 15, and ito yung na-establish natin ng mga support levels. So, in-expect natin na magkakaroon lang ng consolidation yung JGS until buying or selling pressure yung lumakas para mapa-breakdown or breakout siya. And ang nangyari nga no, nung August 28 to September 1, so nearly 3 weeks after the review, nag-breakdown siya pero hindi naman na siya nag-close below sa support na number 2, so sa S2, no. So ito siya. Pagka-breakdown nung September 1, nabawi lang din agad nung September 2 and ngayon, andun na naman siya sa loob ng range. So in this case, since negated na tong S1 support kasi nag-breakdown tapos bumalik na siya, tatanggalin ko na to and gagawin ko ng S1, itong S2 na support. And yung S3, syempre S2 na yan. And lalakihan na natin yung range. So, ito na siya. So, para sa akin, yung lower part ng range, so yan yung 2430 na area or 2240 rather. Tapos yung S1 dito, yan yung range na support ng JGS, no? So, since magkakalapit, ibig sabihin yung S1 and S2 talagang makapal na support na yan. Ibig sabihin, pag bumaba pa yung JGS dito, pwedeng ito na talaga yung makapigil ng price. And hindi maganda pag nag-breakdown siya sa S2 because that would mean tapos na yung short-term uptrend and pwede siyang mag-consolidate na in the medium term kasi bababa na siyang MA50. So in this case, JGS needs to break out sa 2580 para masustain yung short-term uptrend niya, no? Pero mukhang consolidation ang mangyayari since hindi rin maganda yung market natin and isa tong big cap, no, na stock. So, most definitely affected siya ng movement rin ng PSEI. Pero overall, okay pa naman sa JGS since medium-term uptrend is still intact. And sa mga blue chips and first liners, no, normal lang yan na nagkakaroon ng consolidation sa short term. That's why nakita nyong pumunta siya sa ilalim tapos nagkaroon ng recovery. So, parent company ng URC. So, siguro itong move na nagpababa dito is dahil sa ginagalaw ng mga subsidiaries niya, no, or mga companies under nito. So, that's why nahila pababa. Pero somehow nagkaroon ng recovery. So, tingnan natin kung babalik ulit siya sa supports or magbe-breakout sa R1. So, before I move on sa sunod na stock, so alam niyo naman na ang next milestone for this channel is to reach 1,000 subscribers. So last time I think below 950 lang or near 950. So ngayon nasa 991 na. So 9 subscribers na lang and abot na to sa 1,000. So thank you sa mga casual or regular viewers na nakapag-subscribe na sa channel na to. So malapit nang umabot sa 1K.
So, na-check ko rin yung analytics regarding sa watch time. So, last time nasa 52 and 48% to, if I'm not mistaken. So, nag-improve naman na siya and nasa 45.9. So, may 2% na not subscribed na nakapag-subscribe na. That's why nag-54% and that's why tumaas na rin yung subscriber count. So, again, if matagal ka nang nanonood sa channel na to, baka nakalimutan mo lang i-click yung subscribe button. So, please do click the subscribe button and also like this video so this channel can reach the first milestone na 1,000 subscribers and more. So, if you found value sa channel na to, kung marami kayong natututunan, click that subscribe button. So, punta na tayo ulit sa next stock. So, that's Wilcon. Last time I reviewed this stock sa stock chart analysis, August 19, 2025 and kaka-breakdown pa lang niya sa range niya nun, no? That's why we were able to plot itong support niya sa S1 and S2. And yung S1 nga, yung nakapigil sa pag-downward move ng stock na to, no? And nung nagkaroon siya ng support, surprisingly, nabawi niya kaagad. So, within one trading week, no, bumalik ulit siya dun sa loob ng range niya. And recently nga, nagkaroon siya ng breakout. But the volume is not good at nagkaroon lang din ng bentahan, no? So, bumalik lang din siya ulit sa range after this move. So, probably because mahina talaga yung volume and trade value, that's why walang magandang follow-through. Pero at least, no, nakapag-recover itong Wilcon at bumalik na siya sa loob ng range. So, somehow, ayun yung medyo optimistic natin na nakikita sa kanya. At least, hindi siya tumagal, no, sa consolidation below the 9 price area. So, in this case, yung range ng Wilcon, lalakihan ko na. So, andito na tayo sa 8.28 na low. So, basically, yung S1 support, meron na tayong confluence dyan sa range low niya, no? And S2. So, ibig sabihin yung R1, hindi ko na to babaguhin pa rin since hindi pa naman siya nagko-close sa 10.42. But, tataasan ko na rin at since nagkaroon na siya ng swing high dito sa 10.80, gagawin ko ring R1 yan. So, basically, range na yung naging R1 natin. So, for Wilcon, short-term na galaw niya okay, no? Nagkaroon siya ng short-term uptrend. But, it looks like magkakaroon tayo ng medium-term consolidation. Humahabol na kasi yung isang MA natin, yung MA50. So, pwedeng bumagal palalo yung Wilcon, no? So, wala masyadong malakas na catalyst para matulak talaga to pataas. So, considered as first liner to before, pero since bumaba yung market cap, borderline mid-cap na lang siya, no? Or second liner. So, nasa gitna siya ng first and second liner. So, recent earnings niya for 2Q, although may net income na 600%, it's nearly 19% less compared sa 2Q 2024. So, probably wala pa talagang magandang catalyst for Wilcon para tumaas, no? So, pwede nating abangan yung 3Q kung merong mga important announcements para dyan. But definitely, the short-term trend is still intact for this stock. So, next stock, ASEN. So, for ASEN, last time na-review ko tong stock na to August 8. So, mag-iisang buwan na or isang buwan na halos, no? And yung na-plot ko nga na support dito is yung S1, ito. Yan kasi yung range ng ASEN nun and hindi naman siya nagbe-breakdown. That's why kinonsider ko pa rin to as support. Pero, a few days after that, no, nagtuloy-tuloy talaga yung breakdown niya. And the reason why diretso rin siya bumaba, syempre, nag-cut loss na rin yung ibang mga sumalo since June. And we were able to plot yung support sa S2 and kung mapapansin nyo nga, dito siya nagkakaroon ng support. So, hindi naman siya nag-close below 2.16. So, nagka-overshoot nung August 27 pero bawi niya lang din, no? So, adjust na natin yung levels ng ASEN. So, syempre, tatanggalin na natin tong box because wala naman ng consolidation. And yung S1 before, syempre yan yung gagawin nating R1 since resistance na yan. And meron tayong recent swing high nung September 8. So, gagawin na nating range yan, no? So, that means ito pa lang 2.35 tapos 2.39 is a significant level for ASEN because ayun yung major resistance area niya. So, yung R1 natin, gagawin ko na tong R2 and yung R2 natin, gagawin ko na tong R3. So, it looks like ASEN is creating another consolidation. So, ito siya. So, clearly, may mga sumasalo na naman ngayon since nagkakaroon tayo ng consolidation pero mataas yung range, no? Kasi from the lows, it's around 9%, so 10% na range. So, hindi siya tight consolidation. So, it means uncertain talaga
yung nagiging galaw ng ASEN since yung fundamentals talaga ng stock na to sobrang affected, no? And sabi nga nila sa recent announcement nila regarding sa SRO, hindi nila tinuloy, no? So siguro naging masama talaga yung look na yon because kung wala silang utang na makukuha or kung wala silang makukuhang dagdag na funds for their expansion, hindi sila magkaka-increase ng revenue, 'di ba? And that means mas onti yung magiging net income ng company. So probably they're seeing na it's not a good move sa ngayon to increase their capex or increase their projects. So siguro nakita rin ng karamihan ng market participants na okay, hindi maganda yung ginagalaw ng ASEN kaya bumaba rin siya. So, yung SRO nga dapat nito 230 eh. Tapos bumaba na siya ngayon ng as low as 2.13. So, mukhang pangit talaga yung nagiging galaw ng ASEN for the past few months. So, ang medyo optimistic na gawin siguro ng ASEN is mag above 2.39 lang ulit siya para bumalik dito sa consolidation niya sa area na to, no? Pero wala talaga akong nakikitang magandang galaw for ASEN. And ang key level nito talaga is stress. So if this makes a move above 3 pesos, which I don't see happening soon, mukhang buwan pa yung aabutin yan. Saka ko lang sasabihin na nag-improve na yung galaw ng stock na to. And an early sign of that bullishness could probably be pag nag-above na siya ng 2.75. So early sign ng bullishness yan since magiging above na siya sa lahat ng MAs. Pero dun lang tayo sa above 3 pesos para masabi na magiging maganda talaga yung galaw niya. So hanggat nasa 2.75 at ilalim yan, wala akong nakikitang pwedeng gawin ng ASEN kundi mag-consolidate or mag-move lower pa. So pag nagkaroon pa siya ng move lower, tingnan natin yung next na support. So 2.13 yung naging lowest move niya before. So tingnan natin kung ano yung possible na S2. So medyo malalim pala. So yung 213 kasi is ginawa natin tong support kasi previous resistance, no? And may range siya dito. So, ito kasi yung previous support niya dati sa 193 tapos sa 189, no? So, yan yung pwede natin maging range for the S2. So, yung 1.93 and 1.89. So, ito na pala yung support ng ASEN. 1.89 tapos 1.93 and probably a minor support at 2 because it's a whole number. So pag nag-breakdown pa pala tong ASEN, yung range na pwede niyang puntahan is 2 up to 1.89. So definitely not looking good pag nag-breakdown pa siya. So pinaka okay niyang gawin, mag-go above siya ng 2.39 para ma-cancel out naman yung selling na nangyayari. So, next up, AP. So, AP, last time I reviewed this stock, August 12. So, mag-iisang buwan na. And during this period, akala ko, no, ang gagawin ng AP, magko-consolidate lang siya. So, medyo makapal kasi yung resistance niya dito sa R1 since there are a lot of accumulation that happened during this period, no? So, meron kasing mga sumalo, most likely above 42 area. That's why naisip ko na yung R1 magiging makapal na resistance kasi may source ng selling pressure na mga magbe-break even or probably cut loss, no? Dahil ipit sila since the first quarter of this year. Pero ang nangyari, hindi siya nag-consolidate. Lumakas pa nga actually yung stock and nag-try siyang mag-breakout noong August 18. But nagkaroon ng selling, no? Hindi talaga niya malagpasan yung R2 natin, yung kanyang 52-week high. Tapos, recently, kahapon and today, nagtatry siyang mag-close sa R2 pero hindi niya talaga magawa. So, in this case, tatanggalin natin tong mga resistance levels since nalagpasan niya na clearly. And itong R2, gagawin na natin tong R1 ngayon. So, ang nangyayari, nagkaroon na siya ng triple top, no, sa area na to. And pag bumaba pa tong AP further, that means quadruple top yung pwedeng mangyari. So, yung S1 natin, ito pa rin para sa akin. And nag-create na siya ng mas malaking range. So, if you're able to buy yung AP pala below 39 levels, no, okay yung position ngayon because at those levels, up ng 12% and the trend of the stock is in a short-term and medium-term uptrend. Although yung consolidation niya is long-term kasi ito talaga yung buong consolidation niya yung S2 na base. Pero ito yung kine-create niya na hindi rin natin masasabing maliit lang na consolidation but it's smaller compared sa mas malaking consolidation na ginagawa niya. So for AP, hindi niya talaga makitang mag-breakout, no, dito sa R1. But definitely, it will be good for this stock
kapag nag-breakout tapos na-sustain niya yung move because it might continue the short-term uptrend for the stock. And tingnan nga natin kung ano yung possible na R2 ng stock na to since yung R2 natin is R1 na. So, ayun, very clear na nakikita natin. Obvious siya, meron siyang range dito before. So, yung R2 natin nasa 46.78 na price area, no? So, nasa 46.80. And then, after that, meron din tayong nakikita dito na double top around 48.97. So, near 49 price area. So, yan yung ating R3. So, ibig sabihin, malapit-lapit yung mga resistances ng AP. So, at current levels, no? Nasa 4% yung next niya na resistance. Pero somehow looking good for AP at intact yung mga trends niya sa short term and medium term. So let's see in this remaining trading days a week and for next week kung papaboran ba to ng market participants at kung kaya niya nang mag-breakout sa R1. So next up, APL. So for APL, at the closing price kahapon, 0.74 and it's currently up by around 32%, no, near 33%, and mukhang magsisiling pa nga sana to kanina, no. May cap sa 50%, so nag-increase siya ng more than 49% pero nagkaroon ng bentahan. So I remember reviewing this sa stock chart analysis before. I'm not sure why nagkaroon ng mga pag-delete ng drawings, no? So, if we're going to look at APL, yung resistance kasi dapat nito, itong levels na to eh. So, kita nyo naman ilang beses siyang nagkaroon ng resistance sa areas na to. So, halos 4 na swing high, no? And nung September 8 nga, start ng trading week, nagre-resist talaga yung 0.0074. And today, nag-breakout siya and sobrang lakas nga. So, I'm not sure kung ano yung mismong catalyst nito. Kasi based sa recent disclosure nila, parang ang sinasabi dun, may delay daw sa boat nila, no? And parang hindi pa ata operational. So, just goes to show you that the market is really irrational and most market participants talagang na-hype, no? Kasi tumaas yung stock pero walang magandang fundamentals. Tapos, parang negative pa yung disclosure pero yun pa yung tumaas. So, ito yung sinasabi ko sa inyo at the very start of this video na even if the PSEI is going down by 1, 2, 3%, pag hindi naman major market crash, you can still expect na magkakaroon pa rin ng moves sa market natin every month. Kasi syempre, traders, no, retail traders, institutional traders, fund managers, yung mga whales natin need to make money. So syempre may gagalaw at may gagalaw dyan. But the thing is, most of these stocks na second, third liners or even fourth liners, most of them are very speculative in nature. So, hindi ka pwedeng gumamit ng purely fundamentals sa mga galaw nila kasi nga speculative eh. So, most likely you would rely on news and hype combined with technical analysis to properly time your entries and your exits. Kasi anong ifufunda mo, 'di ba, sa mga stock na basura or walang earnings. So most of the time it becomes a speculative play. So again, it definitely shows you na importante yung technical analysis that you add it sa yung arsenal or weapon mo pagdating sa stock market, no? Because if you're going to buy and sell stock simply just because na hype or nabasa mo, 'di ba? Chismis analysis or hula analysis, mag-extra effort ka na lang din tapos mag-aral ka na ng technicals, 'di ba? So that you'd have an intelligent guess or may maayos ka na strategy pagdating sa entries and exits mo. Or if you don't want to time the markets and purely investor or fundamental analysis yung gusto mong gawin na strategy, then it's best to avoid yung mga stocks na ganito, no? Yung mga third liners at mga fourth liners because although nagkakaroon ng mga ganitong galaw every month, hindi yan nagtatagal. So it's rare that stocks that move more than 30% in a span of a few days na kukontinue niya yung moves niya, no? Madalas nagkakaroon ng bentahan yan or nagkakaroon ng consolidation ng matagal. So for APL, the reason of course for it reaching this level is ceiling yan. So, tingnan natin lang din kung merong resistance na sumakto. So, obviously, wala naman. Kasi yung nakikita kong resistance dito around 0.015 pa. So, meron tayong pwedeng i-consider na double top dito, no? Pero, syempre hindi yan pwedeng umabot from the price kanina kasi nga may ceiling price tayo. So, in this case, yung 0.10, i-consider ko to as possible na R1 since nagkaroon din naman ng bentahan dyan. So, it's a possible swing high. And yung 0.0150, i-consider ko to as R2. And itong buong range na to, yung 0.007 to 0.0074, i-consider ko to as possible S2 because it's a possibility na magkaroon ng support sa area na to since merong double
possible bottom na support dyan. So, gagawin ko tong S2. Pero baka maging minor support lang since hindi pa natin nakikita na nag-support talaga siya during this period, no? Ang lakas kasi nung surge ng price kanina eh. So, again, adjust ko lang tong lines dito sa baba. So, 0.70 up to 0.74 is the possible S2. So, S2 pala to, sorry. And itong price na to is yung S1. So, namali lang ng paglagay ng label. So, ito yung current possible support, pero mas leaning on more ako na S2 yung magiging major support niya. So, definitely, looking good sa APL at nagkaroon ng magandang galaw. Pero again, sa ngayon, basura stock to. So, third to fourth liner. So, most likely, hype and sentiment-driven. So, anytime pwedeng magkaroon ng bentahan, no? Any second or any minute during market open. So, kung wala pa kayong hawak ng stock na to and you don't have any strategy when it comes to trading stocks like this, mas mabuting iwasan nyo na at baka masunog or magkaroon ng bentahan o pag nagkaroon ng domino effect. So, it's better that you're able to monitor this stock and have proper risk management and trading strategy for stocks like these. So, tingnan natin the coming days kung masasustain ba ng APL itong move niya or magkakaroon lang din ng bentahan. So, next up, MRC. So, MRC, another mover for today. So, from the previous close, around 1.01, it's at 1.09. So, currently up by 8%. So, meron tayong mga lines na nagawa dito because I've been reviewing this stock sa 24K to 1M portfolio ng mga videos and 24K to 1M na watchlist. Because matagal ko nang hawak tong stock na to and matagal ko na rin inaabangan. That's why it's part of the watchlist, no? And kung mapapansin nyo, may average price ako dito near 0.97. So, tatanggalin ko lang yung mga ibang drawings dito para mas maging clear. And wag nyo lang intindihin yung 0.97 kasi average price ko lang yan. So, yung kinoconsider ko na R1 sa stock na to last week, yung 1.01. So, clearly, alam nyo naman na swing high yan. So, ito dapat yung R1 eh. And then, meron tayong R2 sa 1.10. So, ang nangyari, nag-breakout siya dito sa 1.01, pero hindi naman siya nag-act as support. So, hindi ko pwedeng i-consider yan as S1 ngayon, no? Pero, nung nagkaroon siya ng pullback dito sa September 8 na move, up to 0.96. So, ibig sabihin, yung ating S1 is itong 0.96 na area. And then, yung R1, syempre, yung 52-week high niya ngayon dito sa 1.10. So, it's nearing a breakout point sa 1.10. So, the question is, magiging okay ba sa stock na to pag nag-breakout sa R1 since it's a 52-week high? Well, based on probabilities, sa mga stock na nagbe-breakout sa 52-week high, nagiging okay yung move niya because it's making a uptrending move, no? So, whenever stocks kasi make a breakout from the 52-week high, it means the stock is in a possible short-term uptrend or transitioning into a short-term uptrend. Ang problema lang dito sa MRC, if you've been following the stock market for a few years now, yung stock na to, basura stock talaga. So, may revenues pero walang net income. Kung mapapansin nyo, total revenue 1M, net income 4 million. Yung last na report nila 2Q. And total revenue dito ng 1Q, 1.41M, net income 4M. So, basically, lugi yung company tapos walang laman. But the reason why I actually bought this stock, so alam to ng mga members ng Momentum Tier, it's because the technical analysis, no, for me is just too good to pass up. And na-review ko na rin to sa Stock and Focus ko na video, no, yung what's happening to MRC. Pero para sa akin, very speculative in nature talaga yung galaw ng stock na to. So, somehow mako-consider ko siya na parang APL. So, hindi ko sinasabing tataas to ng 30% sa isang araw or magsisiling, no? Hindi ko sinasabing ganun. What I mean is, anytime pwedeng magkaroon ng bentahan sa stock na to, any second or any minute. Because, ayun nga, kita nyo naman, sa funda pa lang, no, walang-wala. So, napag-usapan ko rin to sa recent video ko regarding sa different types of market participants, no? Yung traders, investors, speculators. So, yung play na ginagawa ko dito more on technical analysis and speculation lang. Kasi funda talaga, wala talaga siyang laman. And sumasabay lang tayo sa sentiment because there's a current disclosure, no, about MRC passing down yung ownership dahil mas malaki na yung share nung corporate buyer, no, na Asian Appraisal Holdings Incorporated sa stock na to. So, if the stock indeed makes a breakout sa R1, ano ba yung mga possible na resistances?
So, meron tayong double bottom na support sa area na to. So, yung level na yan is nasa 1.17 and 1.18. So, syempre, ito yung consider natin as R2. And then, yung next na resistance around this level, so 1.39. So, yan yung ating R3, no? And ultimately, itong resistance niya na medyo matagal na. So, first quarter 2024 pa to, no? Leaning on more sa second quarter ng 2024. Yan yung R4. So, kung mapapansin nyo din, no, ang dami ding resistances ng stock na to and most likely marami siyang ma-encounter na selling in the coming days if indeed mag-breakout siya sa R1. So again, if wala pa kayong masyadong alam sa technicals at wala pa kayong alam sa mga speculative plays, speculative nature ng stocks, it's best to avoid this stock lalo na kung hindi mo kayang i-monitor because any minute, any second, pwedeng magkaroon ng bentahan during market open since third or fourth liner siya na stock. So iwasan nyo na to kung investor or fundamentals yung primary strategy nyo sa stock market. But if you know technicals and confident when it comes to speculative plays, then make sure to use proper risk management and trade allocation sa stock na to. So if you want to know and learn how I'm approaching this stock, kung paano ko siya nabili at kung ano yung mga intended price targets ko or yung mga possible moves pa ng MRC on a technical analysis perspective, you can join the membership group because dun yun sa mga exclusive videos kung paano ko in-approach yung MRC. So, next up, Dito. So, last time I reviewed this stock, August 27, and as you can see sa drawings, meron tayong plotted na support areas. So, S1 natin being the bottom part ng July 18 na low niya, no, yung 0.97. Tapos, meron tayong S2 na support because this is the multi-year low pa niya before. That's why andyan yung S2 natin. But wala pa rin naman nagbabago sa ginagalaw ng stock na to, no? So, we've already plotted a downward channel move and hindi pa naman siya lumalabas or nagkakaroon ng breakout, no? Or breakdown sa current channel niya. So, inaasahan kasi natin dito sa stock na to is that either magkaroon siya ng breakdown sa channel or magkaroon ng breakout. Pero kung mapapansin nyo, wala pa siyang ginagawa, no? Nagkakaroon lang ng consolidation sa area na yan. And the recent disclosure for this stock is that nagkaroon daw ng delay sa pag-close ng deal nung isa sa mga owners ng company na to, no? So, yung Summit Holdings. So, if I remember correctly, yung Summit is a corporation or company na from Singapore, no? And isa sila sa mga groups na invested dito sa CME. And yung deal na yon supposedly is to increase their stake or their percentage ownership in Dito. And the majority owner before, si Dennis Uy, will have less ownership. So, that's the reason why yung stock siguro walang ginagawa at pababa siya. Because expected sana ma-close yung deal na yon nitong 3Q eh. Pero sinabi nila na walang nangyayari. So baka tinitake in yun ng mga market participants as negative. So baka iniisip nila na makakancel or hindi matutuloy yung deal. Although sa disclosure naman sinasabi nila na nagkakaroon lang ng delay. So definitely hindi magandang catalyst na nagkakaroon ng delay sa mga deals na or mga transactions. So probably explains why consolidation yung dito because uncertainty na walang direction o kung saan papunta yung catalyst. So, not that much difference pagdating sa key levels natin. Ayan pa rin, S1, S2, and R1 and R2 levels. Pero para saan, mas importante nga na malagpasan niya yung R1, no? Para manegate yung downward channel move. And somehow optimistic kung kaya pa niyang lagpasan yung 1.27. Pero sa mga nag-iisip na aabot sa 2, yung price area ng dito, medyo matagal pa yan. So, ito lang yung plotted na levels ko for the resistance niya in the short term to medium term. Pero ang daming resistances nito above 1.27. So, meron tayong resistance dito sa 1.45. So, yan yung R3. Tapos, meron pa tayong resistance dito sa 1.58 up to 163. So, may bottom, may swing high, may swing high, may swing high. So, this makes this the R4. So, kita nyo wala pa tayo sa 2 pesos niyan. Tapos, hindi pa natin binibilang na
pwedeng maging resistance pa rin yung mga MAs, no, during that period. So, ibig sabihin, 4 resistances before it reaches 2. Tapos, ang dami pang range na kung saan pwede niyang magkaroon ng selling pressure kasi siguradong may mga ipit dito sa 1.15 to 1.63 na magiging source ng selling every time tumataas yung stock. So, not very optimistic pagdating sa dito. So, definitely speculative and technical analysis in nature yung pag-enter sa stock na to and not because of fundamentals. So, next stock, AEV. So, AEV, last time I reviewed this stock, August 20, and yung na-drawing nga natin dito is nagkakaroon siya ng symmetrical triangle and the potential target para somehow maging optimistic tayo sa AEV is kapag pumasok siya ulit sa consolidation niya dito, no? So, pag nag-breakout sa R2. Pero, hindi nangyari yung move na yon despite it making a breakout nung August 26 kasi nagkaroon lang din ng bentahan, no? And ang nangyari, pumasok lang siya dun sa consolidation na na-drawing natin. So, sa space lang ng S1 and R1 siya gumagalaw, no? So, basically, walang difference pagdating sa key levels natin. I-extend ko lang yung consolidation. So, wala naman siyang ginawang significant na move because it's still inside the range, like I said, between S1 and R1. So, ibig sabihin, only time can tell kung anong gagawin ng AEV. Kung magkakaroon ba siya ng breakdown na magli-lead sa S2 or magkakaroon ba siya ng breakout sa R1 for it to test yung R2. So, ibig sabihin, yun yung optimistic scenario, no? Natatagalan lang yung consolidation. So, malalaman na lang natin yan in the coming days or weeks if AEV will break out or break down kasi parang wala din siyang maayos na catalyst or in terms of funda wala naman siyang napapakita kaya wala masyadong galaw, no? Medyo alanganin lang yung up move kasi nakaabang na lang din yung MA50 tsaka MA100. So, maganda sigurong gawin ng AEV mag-consolidate pa ng matagal para mag-create siya ng new base, no? Kahit dito pa rin sa area na to. Para at least pag nag-breakout siya, hindi naman ganun kalakas yung profit taking na nangyari. Since yung consolidation is around 1 month pa lang. Baka kasi magkaroon ng profit taking, no? At these levels kasi yung mga nakuha sa ilalim, magiging up ng around 13% pag umabot siya sa R2. And marami pang pwedeng mag-cut loss or mag-break even sa area na to. So at least pag matagal yung consolidation tapos nag-cut loss or break even yung mga nasa taas, pwedeng masustain yung move kasi mababawasan ng selling pressure from profit takers. So, that ends the stock chart analysis video for today. If meron kayong mga stocks na hindi nasama sa video na to, you can just comment down below and review ko yan sa mga susunod na stock chart analysis videos. Also, you can click the link sa right side to review yung mga past stock chart analysis videos and click yung left to become a member of this channel and have exclusive access sa mga videos ko regarding the 24K to 1M portfolio and the watch list. So don't forget to subscribe and ayun lang. Thank you for watching this video.